Sa Barangay Saksi, ika-200 kaarawan, bukas po natirgurang ina ng himagsikan na si Melchor Aquino o kilala sa tawag na Tandang Sora. At bilang pagkilala, dineklara ng Quezon City Government bilang Tandang Sora Year ang 2012. At live mula sa Barangay Tandang Sora, saksi si Rida Reyes. Rida? Puspusan ang paghahanda ng Quezon City Government para nga sa pagdiriwang ng ika-200 kaarawan nitong pambansang o ng bayani na si Tandang Sora. Pero ang tanong, kung kilala pa nga ba siya ng ating mga kababayan? At ang tatanungin natin ngayon dyan ay yung mismong tiga rito sa Barangay Tandang Sora sa Quezon City. Ma'am, maistorbo ko lang po kayo saglit. Alam niyo po ba kung kanino ipinangalan itong kalsada sa ating harap? Opo, kay Tandang Sora po. Okay. Question number 2, ma'am. Ano po ba ang pagkakakilala ninyo kay Tandang Sora? Matapang po. Yun ang po pagkakilala ko kasi po hindi po masyadong sikat. Hindi masyadong sikat. Okay, ikaw boy, maistorbo na kita. Anong pagkakilala mo kay Tandang Sora? Ang natandaan ko lang po sa Tandang Sora po yung matanda na tumulong po sa mga katipunero. Yun lang po, hindi ko na po maalala yung iba. Maraming salamat. Kilalanin pa natin itong tinaguriang ina ng himagsikan at kung bakit idineklara ang Tandang Sora Year ng Quezon City ang 2012. Sa paghuhukay ng labi ng bayaning si Melchor Aquino o Tandang Sora sa Himlayang Pilipino Memorial Park, nagsimula ang pagunita sa kanyang ika-200 kaarawan. Sinaksan ito ng kanya mismong mga kaapu-apuhan at namang opisyal ng Quezon City Hall. Ililipat ito bukas sa Dambana para kay Tandang Sora Shrine sa Banlat, Quezon City kung saan siya ipinanganak at lumaki. Kinikilala din namin ang kabayanihan niya hindi lang bilang isang babae, bilang isang ina, pagkilala rin sa kontribusyon, maaaring kontribusyon ng kababaihan ng kasalukuyang panahon na sundin at gayahin yung ehemplo ni Tandang Sora. Pero hindi lang sa mismong kaarawan niya bukas aalalahanin ang kabayanihan ni Tandang Sora. Idineklara ng Tandang Sora Year ang buong 2012 na lungsod ng Quezon. Nawala man ang mukha niya sa 5 sentimong barya, higit pero dito o sa barangay at kalsadang ipinangalan sa kanya ang itatagal ng kanyang alaala. Ipinanganak noong January 6, 1812, inabot ni Melchor Aquino ang panahon ng himagsikan kung saan isa siya sa mga nagsulong na adhikain ng katipunan laban sa mga Kastila. Pagkain, gamot at ligtas na pahingahan ng mga katipunero ang ambag niya sa revolusyon. Pero sa kabila ng kanyang edad at kasarian, ipinakulong at ipinatapon pa si Aquino ng pamahalaang Kastila. Despite of her age, saka yung kanyang gender, hindi siya natakot na labanan ang kahirapan, ang diskriminasyon, lalo na sa pananakop ng mga Kastila. Ngayon, sinisikap daw ng kanyang mga apo sa talampakan na isabuhay ang mga katangian ni Tandang Sora. Tapang, kagandahang loob at malasakit sa kapwa. Katunayan, itinatag pa nga nila ang grupong Samahan ng mga Apo ni Tandang Sora bilang pagkilala sa kanilang nuno. Ipagpapatuloy po namin mga apo dahil napakaganda po ginawa ng aming lola. Hindi po kami magsasawa na ipagpatuloy ang kanyang mga ginawa, pagtulong sa kapwa at pagtulong sa bayan. At bagamat marami ang nakalimot, may ilan pa rin kababayan akong nakausap sa Barangay Tandang Sora na siya ang inspirasyon. Harinawa, matularan ko si Tandang Sora. Anong mga katangian ang gusto niyong tularan? Yung katapangan niya at kabaitan niya sa mga tao, sa mga Pilipino. Kahit na babae ka, pwede rin natin mapantayan yung mga nagagawa ng mga lalaki. Vicky Igan, ngayong gabi nga ay merong isinasagawang overnight vigil dyan sa Quezon City Hall kung saan pansamantalang nakalagak itong labi ni Tandang Sora. Habang bukas naman na umaga ay lilipat na yung labi na yan sa Dambana para kay Tandang Sora kasabay nga ng bicentennial celebration sa panguna mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. At live mula rito sa Tandang Sora sa Quezon City, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Samantala, nakilala ng GMA News ang isang eskultor at deboto ng Nazareno na nakaukit na po na humigit kumulang 100 replika ng poon. Bukod sa paggawa ng replika, taon-taon din siyang nakatokang magsuri sa tibay ng imahen bago ito iprosesyon. Saksi si Dano Tingkungko. Lingid sa kaalaman ng ilan, katawan na lang ng orihinal na poong Nazareno ang ipinuprosesyon taon-taon. Ang ulo kasi ng imahen, replika na lang. Sa simbahan naman ay iwan ang orihinal na ulo na nakapatong sa isang replika. Kanina nakilala ko ang eskultor na gumawa ng mga replika na ikinakabit sa orihinal na imahen. Noong panahon ni Monsignor Abriol, mga 1970s pa yun. Eh, may crack na dito yung
yung original sa mukha. Kaya sabi ko sa kanya, Monsignor, hindi na pwede ka akong iprosesyon niyang sarili natin. Ano dapat natin gawin, sabi niya. Sabi ko, yung pong ulo, gawa natin ng bagong katawan. Yung katawan naman, gagawa natin bagong ulo. At taon-taon siya na ang nakatokang magsuri sa tibay ng imahen bago ito iprosesyon. Bukod pa sa paggawa ng iba pang replika na ipinapadala naman sa ibang probinsya. Isa sa mga ginagawang replika ng poon ngayong taon ni Mang Ner, ang kamay na ito ng poong Nazareno. Dadalhin ito sa Cebu, lalagyan ng manggas at isisilid sa isang glass box. Tuloy-tuloy naman ang preparasyon ng mga tauhan ng Manila City Engineering Office para sa isasagawang pahalik sa bisperas ng pista ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Nakatayo na ang stage na kakabitan ng backdrop at pupwestuhan ng paan ng imahe para sa pahalik. Puspusan na rin ang paglilinis sa grounds at stage gamit ang fire truck. Nagkabit na rin ang CCTV at nag-deploy na rin ang bomb sniffing dogs. Paalala naman ni Manila Mayor Alfredo Lim. Ay yung talagang may daladalang bote ng alak, papahuli ko yun. Siyempre, pag nakainom, iba ng takbo ng utak nun. Kasama na rin natin yung mga medyo matanda na sa mukha ko. Medyo mahina-hina ang katawan nun, baka mabalya yun Kasabay nito, nakahanda na rin daw ang LRTA sa buhos ng mga deboto sa Lunes. Ayon sa LRTA, papasukin nila sa tren ang mga nakayapa na deboto. Ako si Dano Tingkongkong, inyong saksi. Batang lalaki sa Russia, kritikal na lagay matapos atakihin ng tigre sa loob ng zoo. At sa Mexico naman, dambuhalang cake para sa pista ng Three Kings, pinagpiestahan. Saksen po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Critical ngayon ang lagay ng isang 3 taong gulang na lalaki sa Russia matapos atakihin ng isang tigre sa zoo. Kwento ng nagligtas sa bata, ilang beses daw niyang pinagpapalo ng kahoy ang tigre, pero mahigpit daw talaga ang kapit nito sa biktima. Nilalabas daw ang tigre ng trainer nito mula sa kulungan para sa mga gustong magpakuha ng litrato. Isang bakod lang din ang pagitan nito at sa mga gustong magpa-picture. Batay sa hiwalay na ulat ng Agence France Presse, inatake raw ng tigre ang batang lalaki nang magpa-picture daw ito malapit sa pwesto ng tigre. Pinag-aaralan pa ng mga otoridad kung anong kaso ang pwedeng isampa laban sa zoo. Bukod sa pamosong Glass Pyramid, isang bagong atraksyon ang ginagawa ngayon sa sikat na Louvre Museum sa Paris, France. Yan ang Arts of Islam Galleries. Maliban sa Islamic artworks na itatampok dito, tampok sa gallery ang bubong nito, nagawa sa glass at gold discs at animoy sedang Islamic headscarf. Pinondohan ng Saudi at ilang bansa sa Middle East ang gallery na nakatakdang buksan sa kalagitnaan ng taon. Isang pagkahaba-habang cake naman ang pinagpiestahan ng libu-libong taga Mexico City. King Cake ang tawag dito. Di nakatakataka dahil sa haba nitong mahigit 700 metro at bigat na mahigit 9,000 kilo. Taon-taong inihahain ng Mexico City ang King Cake para ipagdiwang ang bagong taon at ang pagbisita ng 3 haring mago sa sanggol na si Jesucristo. Para sa saksi, Mark Zambrano nag-uulat. At sa Showbiz Saksi, magiging mami na ang kapuso host na si Pia Guanyo. Kinumpirma mismo ni Pia sa noontime show na Itbulaga na 5,000 na siyang dadalang tao. At narinig na rin daw ni Pia sa kanyang check-up kahapon ang tibok ng puso ng kanyang munting anghel. Paghahandaan daw ni Pia ang paglaki ng kanyang tiyan, pero sa ngayon, patuloy raw siyang magtatrabaho hanggat kaya pa niya. Hiling daw nila ng asawang si Steve Mago na maging malusog ang kanilang baby. It would be such a blessing kung healthy na tapos baby boy pa. So, that's what we're hoping. Wow, congratulations, Pia and Yeah. Steve. Kung nasa ng balita, ikaw, Pia. Yan. At ang mga liga ng katotohanan magkasama po sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, sa bisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Rescue. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.